Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kababayan at mga kapatid namin sa pananampalatayang Islam, ito po ang pangalawang o ikalawang aralin mula sa serye ng ating mga aralin sa Ramadan. At ang pamagat po nito ang mga alituntunin ng pag-aayuno. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ito po ay matatagpuan natin sa Suratul Baqarah verse 183. Sinabi po ni Allah subhanahu wa ta'ala, O kayong mga sumasampalataya, kutiba alaikumus siyam, inubliga sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno gaya ng pag-uubliga niya nito sa mga taong nauna sa inyo. Kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Nang hari nawa kayo ay magkaroon ng takot. Ito pong ayang ito ay nagbibigay sa atin ng malinaw na katibayan na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno para sa mga taong mananampalataya. At ang dahilan kung bakit niya ito inubliga ay hari naway magkaroon tayo ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At mapagtatanto rin natin sa ayang ito na inubliga din ni Allah ang pag-aayuno hindi lamang sa atin, sa umma natin ngayon, kundi sa umma rin na mga nauna sa atin. Ang pag-aayuno ay inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala at ito ay walang pagdududa na kinakailangang sundin at gampanan ng isang taong siya ay nag-aangking isang Muslim. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, Bunyal Islam ala khams, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na itinayo o na itatag ang Islam sa pamamagitan ng limang haligi. Ang una dito ay ang syahada na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tanging nag-iisang Diyos at si Muhammad ay ang kanyang huling sugo. At ang pagsasagawa ng dasal, pagdarasal, ang pagbibigay ng zakah, at ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima ay ang pagsasagawa ng Hajj sa sinumang may kakayanan nito. Dito sa hadith na ito ay makikita natin na inubliga ni Allah subhanahu wa ta'ala bagkos ito ay kabilang sa limang haligi ng Islam. Limang haligi ng Islam na hindi tatayo ang ating pananampalataya maliban na lamang kung sasagawa natin at gagampanan natin itong limang ito. At kabilang dito ang pang-apat ay ang pagsasagawa ng ayuno sa buwan ng Ramadan. Ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan ay obligado mula sa Quran at Sunnah at napagkasunduan ng ating ummah na ito ay kinakailangan gampanan ng isang tao. Sa isang taong nag-aayuno ay masisira lamang ang kanyang pag-aayuno kung magagawa niya o di kaya makukuha sa kanya ang tatlong kondisyon na ito. Ang unang kondisyon na magiging sira ang kanyang pag-aayuno kapag siya ay nakagawa nito, ay kung halimbawa, unang kondisyon ay alam niya. Alam niya na ang gawain ito kapag kanyang ginawa ay makakasira. Ang ibig sabihin, kapag ang isang nag-aayuno, nakagawa siya ng isang bagay na nakakasira nito ng pag-aayuno at hindi naman niya pala alam na ito ay nakakasira, sa pagkakataong ito, hindi nasira ang kanyang pag-aayuno. So, kinakailangan ng kaalaman, yun ang una. Para masabi nating sira ang pag-aayuno ng isang tao, kinakailangan alam niya. Pangalawa, meron siyang tinatawag na kamalayan. Ibig sabihin siya ay alam niya yung ginagawa niya sa pagkakataon na yun, sapagkat kapag ang isang tao nakalimot, alam niya, pero nakalimot siya, katulad halimbawa magsasagawa siya ng uminom siya, o hindi kaya siya ay kumain. Nang ang pagkain na yun, alam niya nakakasira, ngunit
wala siyang kamalayan at nakalimutan niyang nakainom siya, dito rin po ay hindi magiging sira ang kanyang pag-aayuno. So ito yung pangalawa. Ang pangalawa ay ang kamalayan. Kinakailangan, alam niya na ang ginawa ng yaon sa pagkakataong yun ay nakakasira at batid niya sa pagkakataong yaon at hindi siya nakalimot. Pangatlo ay yung may kalayaan. Ang ibig sabihin ng kalayaan at hindi siya pinilit dito at hindi siya, ibig sabihin, ipinagawa sa kanya ng pilit, sapagkat ang isang taong pinilit sa kanya ang makagawa ng isang bagay na makakasira sa pag-aayuno, ay hindi siya inuobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala na bayaran niya ito ulit, o di kaya ito ay kanyang pag-ayunuhan ulit, sapagkat siya ay pinilit. So ito yung tatlo. Kinakailangan yung kaalaman, kondisyon para masira, kung halimbawa, para masira ang isang taong, ang pag-aayuno ng isang tao, una dyan ay alam niya, pangalawa, siya ay may kamalayan, pangatlo, siya ay may kalayaan. Ito mong tatlong ito, kapag nakita ng isang tao sa kanyang ginawa na nakakasira ng pag-aayuno, ay nasisira po ang kanyang pag-aayuno at kinakailangan niya po itong palitan. Ang ibig sabihin, kapag ang isang tao nakagawa ng isang gawain na nakakasira ng pag-aayuno, ay kinakailangan niyang pag-ayunuhan ito pagkatapos ng Ramadan, sapagkat ito ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang pagsira ng pag-aayuno ng sadya ay hindi katanggap-tanggap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na sino man sa inyo makainom ng hindi niya sadya, ay ipagpatuloy niya ang kanyang isinagawang pag-aayuno, sapagkat tunay na hindi nasira ang kanyang pag-aayuno, bagkos magpasalamat siya kay Allah subhanahu wa ta'ala kung halimbawa pag inom niya ng tubig, hindi niya alam na nagpa-fasting pala siya, sapagkat siya ay pinainom ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, maging maingat, maging marapat na maging maingat ang isa sa atin sa ating gagawing pag-aayuno, sapagkat ang pag-aayuno natin ay ang nakakaalam lamang nito ay tayo sa ating mga sarili at ang siyempre si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya anumang mga bagay na makakasira dito ay kinakailangan nating layuan at dapat natin na pagsumikapan sa abot ng ating makakaya. Kasi ang pag-aayuno ay hindi lamang sa pamamagitan ng paglayo natin sa mga makakain o maiinom. Bagkus ang isa sa mga wisdom ng pag-aayuno ay lumayo rin tayo sa mga makakasama sa atin. Katulad halimbawa, kung ikaw ay gumagawa ng kasamaan nung hindi pa buwan ng Ramadan, o syempre ang paggawa ng kasamaan ay hindi lamang dapat tigilan o pagsisihan ng isang tao sa buwan ng Ramadan, bagkos ay sa lahat ng pagkakataon. Pero sa buwan ng Ramadan ay mas lalong pinapaigting dapat ang paggawa ng kabutihan ng isang taong mananampalataya, sapagkat sa buwan na ito hindi niya alam kung siya ay makakarating pa sa susunod pang buwan. Kaya insyaAllah subhanahu wa ta'ala, pagsumikapan po ulit natin mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, na magampanan natin ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, na ito ay tinatanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya marami pong salamat. Hanggang dito na lang insyaAllah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.